ito ay maging isang kung ikaw ay aming maitaas sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito, O God. At namin, O Diyos, ang iyong biyaya ay sapat sa bawat isa sa amin. At salamat sa Diyos, sa iyong pag-ibig na ibigay mo sa bawat isa, O God. Maraming salamat. Ikaw ang aming tinataas at tinatatina sa pangalan ni Jesus. Amen. Umawit at magbasa ng salita ng Diyos sa may Colossians chapter 1 verse 15. Yan. So, meron po kayong mga banal na kasulatan. Colossians chapter 1 verse 15 to 22. Yan. Bayan niyo na lang po ako ng inyong mga mata. Sinasabi po dito na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang, sapagkat sa Kanya ay nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ng mga bagay na di nakikita, maging ang luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. At siya ay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. 18. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kaniya, at sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa Kaniya ang lahat ng mga bagay, na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o sa bagay sa kalangitan, at kayo, nang nagkaroon ng panahon ay nangahiwalay, at mga kaaway sa inyong pag-iisip sa inyong mga gawang masama. Gayon may, pinagkasundo niya ngayon sa katawan ng Kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harap niya. Palain po ang salita ng Panginoon. Tayo po muna ay umawit, ating pong papurihan at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos. Awitin po natin yung kinauuhawan kita. Hallelujah, Jesus. Amen. Sa umaga pong ito, ating purihin, pasalamatan ang ating Panginoon sa isang linggong nagdaan sa Kanyang kabutihan sa ating lahat. Hallelujah, Jesus. Kinauuhawan kita, aking Panginoon. Hanap-hanap ng kaluluwa ko ikaw. Damdamin may nasasaktan, di pa rin ito makahaadlang sa pagdulong. May kagalakan, wala akong ibang nais kundi ang makita ka. Kalwalhatian mo'y maranasan bilang pupurihin kita.
ibang nais kung di lang makita ka. Hatian mo para nasa patuloy ang ating buhay ng Diyos, kanina at makapangyarihan ng ating Diyos. Ayan. Sige po, maaari po pasamantalang makaupo ang bawat isa. Ayan. Dumako naman po tayo sa pag-welcome sa bawat isa. Lalo na sa ating mga bisita po, no, sa umagang ito. Ating mga kapatira na narito kasama natin, no. Unahin ko po, sabi sana shout out shout out kay Sister Thea. Hindi po, bali na Sister Thea Lorraine. Welcome po sa ating kalambahan. Ayan, welcome. Ganun din po sa Astrologo family, Brother Marlon, Ina, Grace, Rich, Michael. Welcome po ng Diyos na kayo po ay narito, bawat isa ay narito. Sama-sama tayo umawit at purihin ang ating Panginoong Diyos. No, hindi po nagkataon na tayo ay nandito, nagising na isang araw. Try ko kayang magsimba. No? Wala pong nagkataon. No? Lahat ng mga bagay na ito ay nakasulat na bago paligay ng mundo. Sabi nga po, no? Nalalaman at nakikita ng ating Panginoong Diyos. So yung purpose na nandito tayo ay magawa na gagawa ng bawat isa, mapapurihan, madakila, mapasalamatan, at syempre yung ating mensahe para mamaya na inihanda ng ating Panginoong Diyos para sa bawat isa. Pero bago po yan, kaya ako muli ang bawat isa na magsipag tayo upang tayo ay magbatihan. No? Welcome natin po ang bawat isa. Awitin natin ang kanta na nagsasabing ngiti. Yan. Hindi po tayo lumabas sa ating mga pwesto. Kamaya po natin ang bawat isa na may ngiti. Naglalakad. No? Sa ating Panginoong Diyos. Ngiti. Ngiti. Ika'y gumaganda. Ngiti. Kuya! Lahat tayo magpasalamat.
Tinatawagan ko po ang ating worship leader sa umagang ito, Sister Weng. Hallelujah! Yan! Sabi po doon sa huling bahagi ng awitin natin kanina, ang lahat ay magpasalamat sa ating Diyos. Ano po? Dahil po yan sa kanyang biyaya. Naniloob niya na naririto tayo. Sabi po sa mga awit 42 verse 1 to 2, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba? No? Sabi po, kailan daw po ba? Isa po ito, no? Sa pagkakataon. No? Hindi nga po sabi ni Brother Jerry kanina, hindi ito isang aksidente. Na naririto tayo, ito ay biyaya ng ating Panginoon. Na niloob niya na magsama-sama tayo upang papurihan siya. No? Ito po, itong verse po na ito ay naglalarawan po, no? Ng matinding pananabik ng kaluluwa sa Diyos. Sabi nga din po kanina sa ating awitin, kinauuhawan kita. Di ba po? No? Hanap ng kaluluwa ko'y, di ba? Ay ikaw, no? Kaya nga po, gaya ng usa, no? Nananabik po, no? Sa tubig, no? Para mabuhay po, naghahanap siya ng tubig, no? Ganon din po tayo. Yung ating mga puso po ay uhaw dapat sa presensya ng ating Panginoon. No? Ipinapakita po nito na ang tunay na kasiyahan, buhay ng kaluluwa po ay matatagpuan lamang po, no? Sa ating nag-iisang buhay na Diyos. Kaya po sa mga oras na ito, no? Sa oras po ng ating pagsamba, lumapit po tayo, no? Sa Kanya, nang may uhaw na puso, no? Hindi lang para umawit, kundi para, no? Makatagpo ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Ating pong awitin ang nagsasabing, sabik sa presensya mo. Hallelujah! Ako ay narito
iyong presensya. Hallelujah. Patuloy po tayong manatili sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama.
Hello. Praise God! Amen! Malamig ba ang panahon? Sa gabi ang lamig, di ba? So, salamat sa Diyos, sa bawat isa sa atin, sa naririto tayo, upang ang ating Panginoon Diyos ay ating sambahin at luwalhatiin. Amen? So, kumusta ang buong isang linggo ng bawat isa? Marami bang pinagpala? Ala ko wala eh. Maraming pinagpala. Amen. So ano man ang katatayuan natin sa Panginoon, sa ating mga buhay, nandiyan pa rin ang pagpapala ng Panginoon. Amen. Nandiyan pa rin ang Diyos sa ating mga tabi. Praise God. So bago po tayo magsimula sa ating mensahe sa umagang ito, ay tayo po lahat muna ay tumayo at basahin po natin ang ating. So, ang tema natin ay sin is aligned under the authority of Christ. So, sabi nga ito ay nasa Psalms 2. Pero ang babasahin natin ay Mateo 28:18 to 20. Sabi nga, Matthew 28:18 to 20. So, ito rin yung ating pinick up kanina sa ating Sunday School, kung kayo ba'y nakinig. Basahin nga po natin. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit, sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. So dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na niyutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Praise God. Pinagpala na po ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Dakila ka, O Diyos, purihin ka at dakilain ka sa umagang ito, God. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, sa mga biyaya mo, Lord God, na binigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa bawat isang naririto, O God, at nabigay ng kanilang panahon upang ikaw ay aming purihin, dakilain at sambahin, Panginoon, O God. Lord, dalangin namin sa iyo, Panginoon, ang mensahe mo, Panginoon, ay yung mga salita sa umagang ito, Panginoon, ay pagpalain mo ito na ito'y maging pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon, na ito, Panginoon, ay maging kaalaman namin, karunungan namin, Panginoon, sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon, O God. Lord, dalangin namin sa iyo, magdadala ng iyong salita, O God, itago mo po siya sa iyong likuran, Panginoon, upang ikaw ang siyang makita, O God, at hindi yung kanyang kapintasan, Panginoon. Sapagkat ikaw lamang ang Diyos na dapat mahayag at ang Diyos na dapat na maitaas, Panginoon. Maraming salamat at dalangin namin, Panginoon, na buksan mo ang aming mga puso at aming mga isipan, O Lord, at bigyan mo kami ng pangunawa sa mensahe sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, ikaw ang aming tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Maraming po salamat at maaari na po tayo makaupo. So, sabi ng sa title natin, sabi niya, cities. So, pag sinabing cities, asan ba to? Saan ba to nakalagay? Saan ba to saan ba natin ito makikita? Sa kabundukan ba? Ha? Saan natin ito nakikita? Di ba nakikita natin ito pag sinabi nga sa Tagalog, sinabi natin sa syudad. Di ba? So, bakit kaya ibinigay ng Panginoon yung cities? Bakit kaya ipinahayag niya yung syudad o yung bayan, sa bayan? Kasi si Christ, nung ipinanganak,
Saan siya pinanganak? Sa Jerusalem, no? Pagkapanganak sa kanya, saan siya dinala? Ay, sa Bethlehem, sorry. Sa Bethlehem. Pagkapanganak sa kanya, saan siya dinala? Sa syudad, di ba? Dinala siya sa Jerusalem. Di ba? Doon kasi ay mas maraming tao. So, pag sinabi natin syudad, ito yung lugar na maraming tao. Dito marami kang makakasalamuhan ng iba't ibang tao. Iba't ibang klase ng pamumuhay, iba't ibang estado ng buhay ng tao dito sa sanlibutan. Amen? So, sabi nga, ang Diyos, sabi nga doon sa Psalms, ay doon sa unang bahagi ng awit 2, di ba? Sabi nga ang lahat ng ang kapangyarihan ng ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay dito sa sanlibutan. So ang Diyos ang may kapangyarihan sa langit at sa lupa at walang ibang kundi ito ay ating Panginoong Hesukristo, di ba? So sa John 3:5 sabi nga dito na that the Father loves the Son and has given all things into His hand. So, ang Ama, mahal niya yung kanyang anak at ibinigay niya lahat ng bagay, lahat ng kapamahalaan sa kanyang anak. Di ba? Bakit? Sabi nga natin, bakit agad may son agad at may sabi nga sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Sino nag-create? Ang Diyos lang, walang nakaibang gumawa ng sanglibutan. Walang ibang nakagawa ng ating sanglibutan, siya rin ang may kapangyarihan. So, si Lord lang, ang ating Panginoong Kristo lamang, ang may kapangyarihan sa lahat ng kanyang mga nilalang. Sabi nga sa John 17:2, you have given authority to all flesh to give eternal life, and all whom you have given Him. Lahat, binigyan tayo, ang ating Panginoong Kristo lamang ang binigyan ng kapamahalaan o kapangyarihan sa lahat ng mga bagay na kanyang ginawa. Sabi nga, ano ba yung ginawa niya? Di ba, sabi nga natin, paano ba yung ginawa yung sanlibutan? So, God created the heaven and earth through His Word, sa pamamagitan ng kanyang salita. Di ba? Kung yung salita yun, walang salita, sa palagay nyo ba, yung salita yun, magkakaroon ba ng langit at lupa? Sige kayo, huwag kayong magsalita. Meron bang mangyayari pag hindi kayo magsasalita? Wala. Pero si Lord hindi. Ginamit niya yung kanyang salita. Itong word na to, ito yung God. Ito si Jesus Christ. Siya nga yung salita na nagkatawang tao. Amen? Sabi nga, and the Word was with God. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was... Praise God. So, gaya nga na ibinigay sa Kanya ibinigay niya sa Kanya ang lahat ng kapamalaan, lahat ng authority. Kanino ibinigay? Sa Kanyang anak. Ibinigay ni Lord ng Diyos sa Kanyang anak ang lahat ng kapamahalaan. Pag sinabing ibinigay sa atin ang lahat ng ating sa mga nanay, pag tayo sa tahanan natin, yung asawa natin, ibinigay na sa inyo yung sweldo, ikaw na bahala dyan, ikaw na may kapangyarihan dyan sa perang ibinigay ko sa iyo. Ikaw na ang bahala dyan, ikaw ang bahalang mag-budget, ikaw magbahalang magbigay ng bills, di ba? Hindi na siya yung ama, hindi na yun yung asawa, hindi na yun makikialam, kasi bahala ka dyan. Kung yan yung pera mo ba, aabot dito, umupin mo yan, hatakin mo yan, or gawin mo yung, sabi nga nila, ganterin mo yan, hindi ba? Paabutin mo hanggang sa susunod na sweldo. Ikaw ang may kapangyarihan kung paano mo ito gagasusin at gagawin. So, si Lord, ang ating Panginoon ay mayroong kapangyarihan at kapamahalaan na ibinigay sa kanyang anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen po ba? So
So, sa lahat ng mga bagay, ang lahat ng mga bagay dito sa sanglibutan ay ang ating Panginoong Diyos lamang ang siyang may gawa, no? Ang mga bagay na ginagawa niya, sabi nga, lahat ng bagay na kanyang ginawa ay ginawa niya sa pamamagitan niya. Di ba? John 1:3, no? Siya lamang ang gumawa, sabi nga, siya lamang ang gumawa ng sanlibutan. So, siya lamang yung may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay na nabubuhay dito sa ating sanlibutan. At wala nang ibang may kapangyarihan kundi ang Panginoon. So, control niya yung lahat ng bagay dito. Ang ating Panginoon lamang. So, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang authority, bilang anak ng Diyos, si Jesucristo, siya yung may kapangyarihan laban kay Satanas, no? Siya lamang ang may kapangyarihan. Kasi si Satanas nga, pag sinabing pangalan ng Panginoon, takot na yun, tumatakbo na. Natatakot na yun. Kasi alam niya na ang Panginoon ay mas may kapangyarihan kaysa sa Kanya. Amen? So, merong, kahit nasabihin natin si Satanas, Satan, ay alam naman natin, siya yung pinuno dito sa sanglibutan. Siya yung mga namumuno sa sanglibutan, yung mga, ibig sabihin, yung mga hindi mananampalataya. Ano ang ginagawa niya? Hinihikayat niya ng hinihikayat ang mga tao na siya ay sundin at gawin ang nais ng kanilang mga laman. Hindi po ba? So, sabi doon So, dito nga sinasabi, meron nga tayong sinasabi rito na sa Mark 1:27, ay sabi nga rito, paki-plus nga natin yan. Mark 1:27, isang bagong aral na may kapamahalaang nag-uutos pati sa karumal-dumal na espiritu at siya'y tumatalima. So, Mark 1:27. Okay. So, sabi dito, at silang lahat ay nangagtaka. Ano pa? Sila rin ay nangagtatanungan na sinasabi. Ano kaya ito? Isang bagong aral yata. May kapamahalaang nag-uutos pati sa mga karumal-dumal na espiritu at siya'y tinatalima. So, ano yung bagong aral? Ito yung bagong aral ng ating Panginoon na etong mga karumal-dumal na espiritu. So, ang ating Panginoon ay may kapangyarihan na rebuke o sawayin. Okay, yun. Meron siyang kapangyarihan na sawayin ang gawa ng masasama. O yung mga may karumal-dumal na espiritu. Yung mga, sabihin dito, yung mga, naalala niyo ba, yung pagka ikaw ay, ang kaisipan mo ay hindi tama. Yung, kumbaga, inaalihan ka ng demonyo, di ba? So, ang Panginoon ay siya, yun ay may karapatan. Meron siyang kapangyarihan na para itong mga bagay na ito ay kanyang sawayin. So, tayo din bilang mga Kristiyano at mga anak ng Diyos. Meron ba tayong karapatan na, meron din ba tayong karapatan na sawayin itong mga karumal-dumal nito? Yes. Dahil binigyan tayo ng Espiritu Santo ng ating Panginoon upang tayo ay magsaway sa mga bagay na hindi karapat-dapat at hindi espiritong karumal-dumal o espiritong masasama na sumasanib sa ibang mga tao. Pero be careful, kinakailangan bago ka magsaway, kinakailangan talagang may taimtim kang panalangin sa ating Panginoon. Amen? Kagaya nga noon, di ba? Yung isang inaalihan ng demonyo, anong ginawa? Nagtanong pa nga si Christ sa kanya, kilala mo ba ako?
Ano sabi nung inaalihan ng demonyo? Oo, kilala kita, ikaw yung Kristo. Di ba? Kilala ng demonyo si Christ. Di ba? Pero hindi niya kayang lampasan o hindi niya kayang gapiin o hindi niya kayang talunin ang gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. At ngayon naman, meron pa rin kapangyarihan, ano? Yung authority ni Lord, yung kanyang kapangyarihan. Meron pa rin siyang kapangyarihan na magpagaling ng mga may karamdaman. Di ba? At so, meron pa rin siyang karapatan na magpagaling ng may mga karamdaman. Di po ba? Look at, kung titingnan natin si Job. Nakita niyo ba si Job? Si Job ay, alam naman natin, siya ay nagkasakit. Ano nawala sa kanya? Nawala yung kanyang mga ari-arian, nawala yung kanyang lahat ng mga bagay na mayroon siya nawala. Iniwan siya ng kanyang asawa, iniwan siya ng kanyang mga anak. Tapos nagkasakit siya nagkaroon siya ng sakit na mula ulo hanggang sa kanyang talampakan. Biro mo kung tayo nagkakasakit, di ba? Pag tayo nagkakasakit sa panahon ngayon, sa ating nararanasan, pag tayo nagkakasakit. At minsan yung sakit na yun na hindi na natin parang hindi na natin kaya. Di ba? Ano gagawin natin? So, kung kailang yung sakit natin, hindi na natin kaya, tsaka lang tayo tumatawag sa ating Panginoon. Pero hindi pala, dapat tayo parati nang nakaniig. Ang presensya ng Panginoon ay parating mainit sa ating mga sarili. No? Ang Espiritu ng Panginoon ay parating mainit na sa ating sarili. Pero si Job, ano sabi ng asawa niya? Isumpa mo na nga yung Diyos mo. Di ba? Isumpa mo na yung Diyos mo at ikay mamatay. Sabi gano'n ng kanyang asawa. Pero anong ginawa? Ano sabi ni Job? Kakampin lang ba natin ang mga mabubuting bagay? Di ba? Kukunin ba lang, ang gusto na lang ba natin yung mga bagay na mabubuti? Yung mga bagay na, ibig sabihin, yung mga pagpapala ng Panginoon. Yung mga kalakasan ng ating katawan, yun lang ba? Kukunin lang ba natin yan? Yan lang ba ang yan ba yan ay binibigay ng Panginoon sa atin? Yung karanasan ganun sa katawan natin? Di po ba? Sabi nga niya, kahit na siya ay puno ng sugat sa buong katawan, ang sabi niya sa kanyang asawa, dapat ba na, wait lang ha, sabi dito sabi ni Job, nagsalita ka ng mga bagay na walang kabuluhan. Sabi nga diyan, dapat ba na shall we indeed accept good from God? Yun lang ba mga bagay na mabubuti ang tatanggapin natin sa ating Panginoon? Hindi na yung mga kasakitan, hindi na yung mga sakit, hindi na yung mga yung paghihirap, hindi na ba natin tatanggapin yan? Sabi ni Job doon sa kanyang asawa. So, at this time, si Job, nung siya may sugat ng ganon, hindi siya nagkasala sa Panginoon. Kahit na naandon siya sa rurok ng kapighatian ng kanyang sarili. Siguro tayo, pagka minsan nagkakasakit tayo, pumunta tayo sa doktor, 3 days, 4 days tayo nagiinom ng gamot. Ano ba to? Nagwo-worry na tayo sa sarili natin. Ano ba to? Hindi na gumagaling yung aking sakit, di ba? Kasi mas nauna natin yung iba kaysa sa ating Panginoon. Diba? So kung tayo nagkakasakit, anong dapat natin gawin? Unahin lang muna natin ang ating Panginoon. Amen. So sabi nga, si Job ay hindi nagkasala, no?
Kahit na siya ay naghihirap. Pero, sa palagay nyo, bakit si Job ay nagkasakit ng ganito? Siya ay, yung sakit niya ay pinahintulutan ng Diyos na siya ay magkasakit. Di ba? Sa Job 2:7-10. Pinahintulutan ng siya ng Diyos. Sabi nga ni Satanas, sige, sabi ni Christ kay Job, o sige, ano yun yan si Job? Bigyan mo yan ng sakit. Or, sige. Pero, huwag mong kukunin yung kanyang buhay. Yan naman ang sabi sa kanya. Meron silang, meron silang, nagkaroon sila ng diskusyon sa mga bagay na yun. Pero huwag mong kukunin yung kanyang buhay dahil wala kang karapatan sa buhay ni Job. Sabi niya gano'n. So, mangyari yung mga bagay na yun, si Job ay, sabi nga natin, nawala lahat. Sa atin nga, pag nawala nga sa atin yung, sa ating pamilya, pag nawala lang nga yung isang anak o isang magulang sa ating pamilya, todo tangis na tayo, di ba? Minsan sasabihin natin, Lord, ba't ganito ang nangyari? Lord, bakit ganyan ang nangyari sa buhay namin? Di ba? Ganon? Pero ang Diyos ang nakakaalam at ang Diyos ang nakakaalam ng ating mga buhay. Nang isang araw nga, nung kami pumunta doon sa aming classmate dahil namatay yung kanyang asawa. No? Ito yung pinagpipray natin na sabi ko ay kalakasan lang, hindi nung kalakasan din ng pasyente, kalakasan din nung lalong-lalo na yung mga pamilya, sabi ko gano'n sa kanya. Sabi nga niya, salamat sa panalangin dahil December pa talagang pinapata sila ng doktor, umabot pa ng ganito kahabang panahon yung buhay ng asawa ko. So, sabi nga ng classmate namin na pinahanda lang yung aming mga sarili. Pinaghanda lang daw nila na, siyempre, yung mga anak hindi nila matanggap. Yung asawa, dahil nakikita niya na naghihirap na yung kanyang asawa, okay na sa kanya dahil kaysa makita niyang naghihirap yung asawa niya. Kaya sabi ko nga sa kanya, sige, sasama na namin sa panalangin, pero ang Diyos ang nakakaalam ng ating buhay. Hindi po ba? Ang Diyos ang nakakaalam ng ating buhay, hindi natin alam. Hindi natin alam kung kailan niyan kukunin. Wala kang nakakaalam eh. Kung kailan kukunin ng Panginoon yung ating buhay, di ba? Nung magkausap muli kami, sabi niya, salamat sa mga panalangin niyo at natanggap ko na kahit hindi pa siya nawawala, sabi niya, kahit hindi pa nga siya nawawala, natanggap ko na eh, dahil nakikita ko yung paghihirap niya. At saka talagang, kumbaga sabi niya, at saka talagang bonus na yung kanyang buhay. Ibig mo 80, 82, 80, mga ganun, 82, 83. Sabi nga namin. Pero, salamat sa Diyos sa mga bagay na yon at sana ganun din tayo, no, na kagaya ni Job, na matuto tayong magtiis at tanggapin natin yung ating mga bagay na naranasan. So, bilang mga Kristiyano, nakakaranas tayo ng mga bagay na yan, ng paghihirap, pagkawalan, kawalan ng yung mga pangangailangan natin sa buhay na wala, kulang, di ba? Ito yung isang bagay na sa tatatag natin sa ating mga pananampalataya. Kasi darating ang panahon, ganito, kumakain pa tayo 3 times a day. Pag dumating ang panahon, talagang nasa huling mga araw na tayo, mas higit pa rito ang ating mararanasan. So, kung tayo sa panahon ngayon ay marunong magtiis, siguro sa huling mga araw, mas lalo tayong marunong magtiis. Amen? Kasi ngayon pa lang, na-exercise na natin yung ating mga pagtitiis at ating kawalan sa buhay. So, Job, itong si Job, after that, pinagaling pa rin siya. Parang sabi, si Satan dito, hindi niya kaya talagang, hindi niya kaya na si Job ay tumalikod sa ating Panginoon. Hindi. Kundi siya ay lalo pang nagsigasig, sabi nga Job.
Kung ako'y talagang mamamatay, hindi mamamatay na ako kung ano yung kalooban ng Panginoon, di ba? Sa mga panahong ganon, di ba? So, pero si Job hindi, nanatili siya sa harapan ng Panginoon na hindi nagkasala. Praise God. Sana tayo din bilang mga Kristiyano, sa ating mga nararanasan, manatili din tayo. Diba? Na hindi tayo nagkakasala kahit tayo ay nagkakagipit-gipit sa buhay natin. No? So, Jesus authorized rule in God's sovereignty over the simple act of man. Sa mga, yung mga nagkakasala, kagaya ni Christ, si Jesus, di ba, naalala nyo, nung siya ay huhulihin pa lang, nung siya hinuli na, ano sabi ni, kay Herodes, anong ginawa ni Herodes sa kanya? Ang kaya, wala naman itong kasalanan na nagawa sa akin eh. So, ibinalik niya kay Pilato, no? Si Pilato rin, alam naman niya na wala namang kasalanang nagawa ang ating Panginoong Hesukristo noong mga panahon yun. Pero, dahil sa kanyang sariling kapakanan, di ba? Dahil sa kanyang sariling kapakanan, ang sabi nga ng mga tao, hindi, ipako na yan sa krus. Ipako na yan sa krus. At pawalan nag-bargain pa nga yung mga tao eh. Sige, pala ba, anuhin mo si, ano yan? Paano mo si Barnabas? Palayain mo si Barnabas at si Jesus ang iyong ipako sa krus. Pero yung si Herodes at si Pilato, hindi. Nagugas sila ng kanilang mga kamay kasi wala silang pruweba na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkasala sa harapan ng tao. Di ba? So, anong ginawa? Pero, si Pilato ay sinunod pa rin niya yung mga tao, di ba? Sabi pa nga nung kanyang, sabi niya sa Tagalog, yung kanyang kabaro. Sabi niya, yung kabaro ni Christ, yung yung mga Jewish people, ano sabi sa kanya? Crucify na yan, ipako na yan sa krus, ipako na. Ano naman ang sabi ng mga hintil? Ang mga hintil, anong ginawa sa kanya? Nung siya'y hulihin na. At pinagpasanan nila ng krus, anong ginawa ng mga Gentiles? Nilagyan naman siya ng koronang tinig. No? Ito yung mga ginawa ng mga Gentiles. Kasi gusto nila talaga na yung pag sinabing Gentiles, yung hindi mga Hudyo dito, ha? Yung hindi mga Hudyo. So, ito, nilagyan siya ng koronang tinig at siya ay pinalo ng pinalo. Di ba nakikita naman natin yun, time ng mga penitensya? Siguro nakakapanood kayo ng penitensya. Dito sa Antipolo, hindi na masyado no? Parang sa isang lugar na lang o sa isang daanan na. Nung kami, mga bata pa, talagang pupunta kami sa plaza at nanonood kami ng penitensya dyan sa may simbahan. Marami. Pero ngayon, hindi na masyado. Pero marami pa rin ang yung nagpapanapa-nata yung mga ganun, ano? So, nung siya ay, nang siya ay ipapako na, hindi siya namatay dahil sa kagustuhan nitong mga taong ito. Hindi kagustuhan ng Gentiles, hindi kagustuhan ni Pilato, hindi kagustuhan ni Herodes. Ang sabi nga dito, sabi nga sa John 10:18, no one takes my life from me. Sabi nga niya, walang makakakuha ng kanyang buhay. But I lay down my own accord. So, mamamatay lang siya sa kanyang sarili. Pero meron ka, kumbaga nagkaroon ng kaparaanan pa rin ng kanyang pagkakamatay. So, I have an authority to lay it down, and I have an authority to take it up again. Meron siyang kapangyarihan na siya ay mamatay, at meron pa rin siyang kapangyarihan na siya ay mabuhay na magmuli. Diba, nung mamatay si Christ, after 3 days, anong nangyari sa kanya? Nabuhay siya.
Bakit? Dahil sa kanyang kapangyarihan na walang nakakapantay ng kapangyarihan na ibinigay ng na meron siya, no? So, sa Mark 10, 23, 27. Mark 10, 23, 27. So, ito naman yung sabi dito, Mark 10, 23 to 27, ano? Hindi ba, may mga tao na mas mahal nila yung kanilang sarili kaysa Diyos. Mas mahal nila yung kanilang mga yaman kaysa Diyos. So, tinatalikuran nila yung kanilang Diyos dahil sa kanilang mga kayamanan. Di ba nakikita natin sa panahong ito, yung sinasabi nga nila yung flood control na may issue sa panahong ito, di ba? Nakikita natin yun na itong mga tao to, ang dami-dami, sabi nga natin, ang dami-dami na nga nilang pera, mayayaman na sila, hindi pa sila kontento doon sa milyon. Mas gusto pa nila ay bilyon yung makuha nila, no? Makuha nila. Magkaroon pa sila ng bilyon kayamanan. Tignan mo nga yung sasakyan, ang sasakyan lang ilang bilyon dahil lamang dahil lang sa payo. So, nabili lang daw niya dahil maganda yung payo, kaya binili niya. So, ilang bilyon yun, no? So, tayo bilang mga Kristiyano at bilang mga mananampalataya at bilang mga anak ng Diyos, alam naman natin na lahat ng bagay na mayroon tayo ay sa Diyos at ito ay hindi sa atin. Binigyan lang tayo ng karapatan ng ating Panginoon na ito ay binibigay sa atin at ito isang pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen. So, sabi nga sa Mark 10, 23, 27, so, kung mas mahal mo ang iyong kayamanan kaysa sa Diyos, ano kaya ang mangyayari sa bawat isa sa atin? No? Sabi nga sa 23, at lumingap si Jesus sa palibot-libot at sinabi sa kanyang mga alagad, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. At nangagtaka ang mga alagad sa kaniyang mga salita. Datapwat, si Jesus ay muling sumagot at nagsabi sa kanila, mga anak, kay hirap magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga nagsisiasa sa kayamanan. Sabi nga, kay hirap parang, yung mga mayayaman kasi pagka yung kahit na nga minsan, hindi mayaman no? Pagka sila meron, nakakakalimot na sa Diyos. Parang ang nagiging Diyos nila ay yung sino? Ang Diyos nila ay yung kanilang mga kayamanan. Hindi po ba? So, sabi nga dito na, magaan pa ang isang kabelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Sabi nga, mas mabuti pa daw yung camel papasok doon sa butas ng karayom pero yung mga mayayaman, mahirap dahil nga ang kanilang Diyos ay walang iba kundi yung kanilang mga kayamanan. So 27, pagtingin ni Jesus sa kanila ay nagsabi, hindi maaari ito sa mga tao, datapwat hindi gayon sa Diyos, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Diyos. Hindi po ba? So, lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Diyos. Hindi ko mo tayo ay mahirap, hindi ko mo tayo ay mayaman, ay tayo ay makakapasok na sa kaharian ng ating Panginoon. Hindi po ba? So, sabi nga only sa ating Panginoon lamang tayo mayroong kaligtasan. No? Wala nang iba. Manghawakan lang tayo sa ating Panginoon at ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Ano? So, kung yung pag-ibig, ano nga ba ang makapaghihiwalay sa atin? Yung bang pag-ibig yung pag-ibig, ano ba yun?
Ano ba makikipaghiwalay sa atin sa Diyos? Yung ating mga kayamanan ba o yung pag-ibig ng ating Panginoon? Diba? Ang Diyos ay, kapagkat mahal tayo ng Diyos, kahit nasabihin mong tayo, ganito yung ating mga pamumuhay. Ano? Pero kinakailangan pa rin ay tapat pa rin tayo sa ating Panginoon. Dahil alam naman natin na ang ating Panginoon ay siya yung sovereign God talaga. Siya yung may makapangyarihan. Siya yung makapangyarihan Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng mga may bagay. Di ba? Naalala niyo ba yung isang tao na maraming kayamanan na, sabi nga niya dun sa itong sa dami na ng aking inanin, sa aking bangad, puno na yung aking bangad, pwede na akong magpahinga. Hindi na ako magugutom. Diba? Sabi niya, marami na akong kayamanan. Pwede na ito sa akin, mabubuhay na ako habang panahon. Ay, sorry siya, kinuha nung gabi pa lang yun, kinuha na ng Panginoon yung kanyang buhay. Ano nangyari? Meron ba siyang kaligtasan? So, wala siyang kaligtasan, hindi po ba? Kasi ang naging Diyos niya ay yung kanyang kayamanan. Dahil hindi niya hawak yung buhay niya. Kahit sabihin mo anong dami ng iyong kayamanan. Hindi mo masasabi sa kayamanan mo na kinakailangan mabubuhay ako hanggang 75 years old. Hindi mo masasabi sa kayamanan mo yun, ano? Walang kapangyarihan yung ating kayamanan sa ating buhay. Walang kapangyarihan kahit na ang yaman natin, walang kapangyarihan yan sa ating Panginoon sa Kristo. Ang ating Panginoon lamang ang may kapangyarihan. Sabi nga niya, siya yung lumalang ng langit at lupa at siya yung mga bagay na yun ay ginawa niya at para lang sa Kanya. Para lang sa Kanya. So tayo, para lang tayo sa ating Panginoong Jesus. Hindi tayo para sa iba. No? So, kinakailangan kung tayo ay ang ating Panginoong Jesucristo rin ay mayroon ding kapangyarihan pagtatagumpay para sa kamatayan. Hindi po ba? Ang tao, bilang mga Kristiyano, pag tayo namatay, pagdating ng panahon, masakit man na tayo namatay, pero pagdating ng Panginoon, nasaan tayo? Nandun tayo sa kanyang sinapupunan. Hindi po ba? Ito yung pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung kaligtasan natin na sabi nga ni Paul na sa ganang akin ay mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kaya sabi nga maaari na akong mamatay. Tayo ba, iniisip natin, gusto niyo na ba bang mamatay ngayon at pakinabang na yung buhay niyo? Hindi, di ba? Tayo nga minsan sasabihin natin, sino gusto nang mamatay? Dahil Kristiyano ka na at marunong ka na sumusunod ka naman sa Panginoon. Gusto mo na bang mamatay? May nasasabi ba niya, oo, gusto ko na mamatay ngayon din. Di ba? Wala. Bakit? May doubt pa rin tayo sa ating pananampalataya. Kumbaga, yung ating faith, kulang pa rin. No? Kaya ayaw pa natin mamatay. As sasabihin natin, ay marami pa akong gagawin para sa gawa ng Panginoon. Di ba? Marami pa akong gagawin. Pupunta pa nga ako doon sa ibang lugar, maghahasik or maghahayag pa ako ng salita ng Diyos doon sa ibang lugar pa. Hindi pa kayo, Lord, huwag mo muna akong kunin. Hindi po ba? Sabi ko nga, nung ako yung nagtatrabaho, sabi ko, kasi ang trabaho ay umaga hanggang gabi, pagdating sa bahay, matutulog na lang, kakain, matutulog, tapos kinabukasan pasok. Sabi ko nga nung, pag ako'y magre-retire, magpo-full time na ako sa gawa ng Panginoon. Pero hindi rin nagagawa eh. Di ba? Bakit kaya? Kasi minsan yung gawa ng ating laman. Nandiyan yung tinatamad. Isa nga, yung prayer natin, prayer and fasting natin, oo, nagpa-fasting tayo, pero sa papaanong paraan? Naibibigay ba natin yung full
attention natin sa ating Panginoon, nakakapag-meditate ba tayo ng buong buo sa ating Panginoon pag tayo nagpa-fasting. Ganon din sa ating mga panalangin. Di po ba? Lalo na pag Wednesday, prayer night, no? Dahil bakit? Nasusunod kasi yung ating mga laman. Di ba? So, kaya kinakailangan na ang Panginoon talaga ang dapat nating unahin. Dahil ang lahat ng bagay ay yung kapangyarihan ng Panginoon ay kung ano man yung ating hingin sa ating Panginoon, siya naman ay makapangyarihan. Ito ay ibibigay naman niya sa atin. Ano? Kaya sabi nga dito, pag tayo sa Romans, sabi dito sa 1 Corinthians 15, 54, 58, so kung tayo mamamatay, huwag tayong matakot kung tayo mamamatay kagaya ni Paul. Sabi niya, habang ako'y nabubuhay, maglilingkod ako sa Diyos. At ang aking kamatayan ay pakinabang. Bakit pakinabang? Siyempre, hindi na siya mangangaral. Hindi na siya maghihirap. Hindi na siya gagawa ng tent. Di ba? Hindi na siya pupunta pa sa iba-ibang lugar. Hindi na niya makikita yung wala nang magtutuligsa sa kanya. Di ba? Si Paul, grabe nung sabi nga na siya nabubuhay. Pero nung hindi siya Kristiyano, grabe rin siya sa kanyang pamumuhay nung hindi siya Kristiyano, di ba? Ano ginagawa niya sa mga Kristiyano nung araw? Sabi ko nga, huwag kang tatabi sa kanyang dadaanan kung ikaw ay isang Kristiyano. Sabi nga, makakatikin ka na hindi mo pa natitignan. Magaganon, di ba? Pero nung siya ay naging Kristiyano na, siya naman, baliktad naman, siya naman yung mga inaalimura, siya yung mga sinasaktan, di ba? Siya yung hinuhuli, siya yung hinahanap. Pero, sabi nga, ang kamatayan ay to die is, sabi nga, to die is gain, no? Sabi nga niya. So, ganun din naman tayo, ilagay natin sa ating sarili na kagaya ni Paul, na yun yung kanyang naging motto sa buhay. No? Na ano man ang mangyari sa buhay ay pakinabang. Ano mang mangyari sa ating buhay, habang tayo narito sa sanlibutan, ito ay pagdating ng panahon, ito ay pakinabang sa harapan ng Panginoon. Dahil sa Panginoon lamang, meron tayong kapangihingahan. No? Meron tayong rest sa ating Panginoon. Meron tayong, ang Diyos lamang ang may kapangyarihan na tayo itabi sa kanyang upuan doon sa kanyang luklukan. Di po ba? Kasi pag siya dumating at natapos na yung kanyang paghuhukom lahat tayo ay nando sa kanyang tabi. Wala na tayong gagawin, wala nang kahirapan at wala nang paghihinagpis na mangyayari sa ating buhay. Amen. So, at sabi nga doon sa ating mga binasa, sabi nga dito ay, so Jesus has absolute authority and power over the mission of the church. Ano ba mission ng ating church? Ano ba mission natin habang tayo nandito? Sabi nga ni Lord, sabi nga doon sa na ipangaral ang salita ng Diyos o ang ebanghelyo sa buong kinapal, sa buong bayan, sa buong lungsod, no? So, kahit na minsan ang pangangaral, sabi nga, ang pangangaral ng salita ng Panginoon, sabi natin, ay, mangangaral lang naman, madali lang naman yun. Kaya lang, sabi nga ang pangangaral minsan ito ay nagiging challenge din sa bawat isa sa atin. No? Pero ito yung
sabi ng ating Panginoon, ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapalan. Sabi, at ipangaral ang Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan at pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. So, pagka ang salita ng Panginoon ay naipangaral na sa buong kinapalan, lahat, kahit na yung mga nakatira doon sa ilalim ng dagat, at nakarinig na ng salita ng Panginoon, yan na yung wakas. Di ba? Ngayon lang sasabihin natin parang yung ating nararanasan, alala nyo ba yung Israel at saka itong mga Palestinians na to? Diba? Hanggang ngayon, sa atin tahimik. Pero kung mababalitaan nyo sa news, talagang nag-aaway sila. Di po ba? So, ano ang nangyayari? Sabi nga yung sa naming classmate, kasi yung anak niya pauwi na uli ng Middle East. Takot, parang nakakatakot, bumalik. Kung hindi lang walang kontrata, hindi na ako babalik. Sabi niya gano'n. Sabi nung anak niya, hindi na sana ako babalik kung wala lang kontrata, kaya lang may kontrata pa daw siya. Sabi nga nung dahil hindi nila alam kung ano ang mangyayari, baka mamaya magpalabas itong Palestine ng yung kanilang mga rocket or ang Israel ng kanilang mga rocket habang sila ay nasa himpapawid. Yun ba yung inaano nila kaya kinakailangan ay maingat din yung mga pilot, kaya delay yung kanilang mga flight. So, doon sa Israel, we know na ang Israel ay yun yung bansa ng ating Panginoon, hindi ba? At sino-sino yung mga nakapaligid sa buong paligiran nila? Di ba mga Muslim? Yung hindi nananampalataya sa ating Panginoon, yung mga nakapaligid doon. So, biro mo, ang dami na nakapaligid sa Israel. Ang Israel, ang liit-liit, kung tutuusin, baka hindi nga kasing laki ng Pilipinas. Maliit pa ang Israel. Pero bakit hindi natatalo? Hindi nila kayang talunin ng Israel. Kasi yun ang bayan ng ating Diyos. Di ba? Pero, yung mga kanyang kababayan ay hindi naniniwala na nananampalataya na siya ay Diyos. Amen. Pagka sabi nga doon sa end time, pagka naririnig, pagka kayo misay nagbabasa, sasabihin nila yung mga pastors na nagsasabi na pag ang mga Israelites ay bumalik na doon sa kanilang sariling bayan, ibig sabihin, eto na yung end times na tapos na ang sanglibutan. Pero hindi pa marami pa kasing nasa labas. Marami pa hindi nakakabalik sa kanilang mga tahanan at hindi pa sila bumabalik sa Israel. Hindi nila kayang talunin ng Israel, kahit na sabihin maliit yan. At hindi nila kayang pantayan ang kayamanan ng Israel. Pero mo, hindi nila kayang pantayan. Yung ilog nga lang nila, doon sa ilalim maraming gold. Maraming yung mga ginagawang panggatong, marami silang langis. Ha? Kaya gusto nila talagang tirahin yung Israel at kanilang talunin. Hindi nila matatalo kasi hawak yan ng Panginoon. Yun ay may mas makapangyarihan. Sabi nga, yung mga hari o yung mga mayor, mga vice mayor, mga politician na inilagay ng tao, ay nawawala din dyan dahil ang inilalagay ng Panginoon, kagaya ni David, inilagay bilang isang hari ay mas makapangyarihan kaysa doon sa mga hari na inilagay ng mga tao. Pero pinahintulutan ng Panginoon. So, sa pamamagitan ng mga bagay na yan, kagaya ng ating mayor, ng ating ng presidente, ano ang magagawa natin bilang mga Kristiyano? Panalangin. Yun lang ang ating may tutulong sa kanilang magkaroon tayo ng panalangin. Dahil sila rin naman ay pinahintulutan ng ating Panginoon na maging presidente, maging mga vice president sa ating mga bansa. So, Kristiyano, ang gagawin, ipanalangin natin ang ating mga
ang mga namumuno sa ating bansa. Kaya nga yung mga Kristiyano, kahit sabi ng mga pastors, makikita mo, nagrarally o ipanalangin natin itong mga namumuno sa iba't ibang bansang ito dahil hindi sila nagkakasundo-sundo. Kahit sabihin mo may treaty silang dapat na sundin, hindi sila nagkakasundo-sundo. Diba? So, kaya nga dapat na tayo bilang mga pinili at tinawag ng ating Panginoon ay dapat talaga na ipahayag natin ang salita ng ating Panginoon. Hindi man tayo nagsasalita, paano natin maipakikita? Sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Pamumuhay naman natin, di ba? Sa ating mga kapitbahay. So, paano natin may pakikita? Dumagal doon sa kapitbahay. Awayin yung kapitbahay. Awayin natin yung ating mga kapitbahay. Pakikita natin, ganun ba yung mga Kristiyano? Hindi. Pakita natin yung mga mabubuting pag-uugali bilang mga Kristiyano. No? Pakita natin na, sabi nga, si Christ namuhay dito sa libutan na hindi siya nagkasala. Hindi po ba? Hindi siya nagkasala. So, ganun din tayo bilang Kristiyano. Kaya nga Kristiyano, Christ-like tayo Parang kapareho tayo ni Kristo mabuhay dito sa sanglibutan. No? Kung paano namuhay si Christ, ganun din naman tayo mamuhay dito sa ating sanglibutan. Amen? So, ang Panginoon Diyos lamang, ang ating Panginoong Jesucristo lang ang may kapangyarihan sa lahat-lahat ng mga bagay dito sa sanglibutan. At siya lamang ang may kapangyarihan na maglagay ng wakas ng ating sanglibutan. Maglagay ng wakas ng ating buhay. Siya lamang. Wala nang iba. Diba? Iba mga nagkakasakit. Sasabihin, idadialysis. Para daw mabuhay pa. Hindi. Dinadialysis yun. Para lang madugtungan yung buhay. Pero at the end, mamamatay pa rin. Hindi ba? Okay lang, kung tayo mamamatay, mamatay tayo, nakasama natin si Kristo, mamamatay tayo pagdating ng panahon, paghuhukom, nandun tayo sa kanyang kanang luklukan. Amen. So, basahin nga natin, sabi dito, lahat ng kapangyarihan, lahat ng mga kapangyarihan sa langit at sa lupa, ay ito ay sa ating Panginoon, walang iba. Tingnan natin yung Isaiah 46:9-10. Medyo maganda itong word na to I am God and there is no other. Yeah? Isaiah 46:9-10 lang. 9 and 10. Sabi dito, ito na po yung huling-huli. Ang sabi dito, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba, liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Praise God. Maraming salamat po at pinagpala na ng ating Panginoon yung ating mensahe sa umaga ito. Salamat sa Diyos at salamat sa pakikinig. Mayroon po bang idadagdag, Pastor Ali? Okay, praise the Lord po. So, purihin po ang Panginoon. Ayan. So, ngayon po ay kasama natin si Tatay Marlon. Kasama po siya ni Nanay Cora at ang kanyang family ay nandito. Kahapon po ay nagkaroon kami ng pagkakataon na makadalaw doon sa ospital. Kaya purihin po ang Panginoon dahil naipanalangin. Alam ko namang ipinapanalangin natin si Nanay Cora at alam natin na hindi maiksi ang kamay ng Panginoon. No? Sa kanyang authority, sabi nga nung naalala niyo yun, yung isang
opisyal ng gobyerno ng Rome, lumapit siya sa Lord. Di ba? Naalala niyo po yun? Sabi niya sa Panginoon, kung loloobin mo, pagalanin mo ang aking servant boy, yung sa kanyang tahanan. Sabi ng Lord, sige, dalhin mo ako sa kanya. Sabi nung nobleman, hindi ako karapat-dapat na tanggapin ka sa aking tahanan dahil ako'y hentil. Pero alam ko, sabi niya, na kahit iutos mo lang, mangyayari. Dahil alam nung hentil yung authority nung Kristo. Sabi niya, kahit hindi ka pumunta sa amin, ipag-utos ko lang. Kasi ako, gayon din ako, sabi nung hentil. Ako kasi may authority rin. Kaya pag sinabi ko sa aking mga tao na pumunta kayo doon, pupunta sila. Kapag sinabi ko sa aking mga tao, gawin niyo yun, gagawin nila yan. At nalalaman ko rin na ikaw ay may authority. Kaya kahit sabihin mo lang, at sa ibabaw ng lupa. So ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, may authority ang Lord sa lahat. Sa bawat bansa, sa bawat gobyerno ng bansa, sa bawat kumpanya na pinapasukan natin ngayon, sa bawat politiko na nakakasakop sa atin ngayon, sa iyong asawang lalaki, sa iyo, at dyan sa katabi mo ngayon, na nakapangyarihan ng Diyos niya. Magkaiba po yun, ha? Yung pagkilala na may Diyos, hindi ibig sabihin automatic sumusuko ka sa Kanya. Ibig lang sabihin may kalaban ka. Ibig lang sabihin meron kang katunggali sa buhay mo. Now, pag tinatrato mo siyang kalaban at katunggali sa buhay mo sa katulad ng sinabi ko last time, kung hindi kasi authority niya ang sinusunod mo, kanino? Sa iyo. So, ibig sabihin, magkalaban yung authority mo at authority niya sa buhay mo. Sino bang dapat mauna? Sino ba dapat ang masunod sa aming dalawa? So, kilala mo ang Diyos, but yung point na hindi ka nagagalak sa Kanyang salita at hindi ka nagagalak sa Kanyang panuntunan, ibig sabihin, dahil meron kang sarili. That's why you don't approve of God. Yeah, you know, there's God. But you don't approve. Kasi may mga bagay siyang gusto sa buhay natin na ayaw natin. Okay? Pero ang point, ibig ba sabihin nun kung hindi natin siya tinatanggap o hindi tayo nagpapasakop sa Kanya, mawawalan siya ng otoridad sa atin? Hindi po. Meron. At yun yung sinasabi ni Pastora kanina. Tatayo tayo sa harapan ng Diyos niya. Siya pa rin. Supreme. Kahit magmatigas ang tinapay, pag sinawsaw mo pa rin sa kabihan, lalambot. Yes? Tama po ba? So, ibig sabihin, siya yung may authority sa lahat-lahat, sa mga syudad, at sa buhay ng bawat isa na naririto rin. Ngayon, nung sinabi naman ng Lord na puntahan ninyo ang mga syudad, go and make disciples of all nations, hindi na, ito pong nation, nagre-refer po ito sa tao, bahay, komunidad, mga bahay, no, street, pamayanan, lahat. Now, ano pong ibig sabihin nun? Yung gospel kasi has always been, ano kasi ng gospel is to penetrate people, to penetrate hearts. Ulitin ko, gospel is meant to penetrate hearts. Anong ebidensya that the gospel penetrated someone's heart? Transformation. Anong transformation? Surrendering of my own authority to Him. That is one transformation na unang-una makikita sa'yo. Ano ibig sabihin? Hindi na matigas ang ulo mo. Okay. Punta tayo sa family. Okay. Yung bang mga parents may authority sa kanilang mga anak? Yes or no? Yes. Kahit sabihin mo matatanda na yan, meron pa rin ba? Yes. Anong ebidensya na meron? Pag nakita nyo ba yung mga anak na hindi sumusunod sa kanilang mga magulang, sasabihin nyo ba doon sa mga magulang, sasabihin nyo ba na yung mga batang to talagang tinatanong nila yung authority ng mga magulang nila?
O sasabihin nyo, wala sigurong pakialam yung mga magulang nila sa kanila. Ibig sabihin, hindi siguro nila ina-exercise yung authority nila para pangunahan itong mga batang to. Kasi tinan mo kung paano sila mamuhay. Mga rebelde, matitigas ang ulo. Ginagawa yung gusto nila, kapahamakan, lahat. So masasabi mo ba na yung mga batang yun ay sumusunod at na tinatanaw nila yung authority ng mga magulang nila? Hindi po, di ba? So, ganun din sa Panginoon tayo. Ganun din ang kakalabasan natin. Ganun din yung itsura natin. Oo, naniniwala ako may tatay ako, naniniwala ako may nanay ako, pero ako pa rin ang masusunod sa sarili ko. Bakit ba? Hindi yung pagtanaw ng authority. Kilala mo, may tatay ka. Kilala mo na may Diyos. Alam mo may Kristo. Parang alam mo rin kung na may magulang ka, pero at the end of the day, sinong nasunod? Magulang mo, ikaw. Ikaw. Okay. Ngayon, ang nangyayari sa mga batang ayaw sumunod sa mga magulang, sa mga payo na lang ha, I'm not saying utos, payo and advices, o kung ano mang counsel yan, pag napahamak yung kanilang buhay, sino naman din ang sinisisi nila? Yung nanay ko kasi, yung tatay ko kasi. Di ba ganoon din tayo? Pag nandun tayo sa lugar na kung saan sinusubok tayo ng Panginoon, nahihirapan tayo, minsan ang nasisisi rin natin, Diyos. Pero ang point, bakit mo siya sisisihin kung ikaw mismo ayaw mo nga magpasailalim sa Kanya? Right? He has been teaching us kung paano tayo mamumuhay nang sa gayon, hindi mo maranasan yung mga bagay na yan. Pero pilit pa rin hinahanap ng tao na masaktan. Pinipilit pa rin natin, hanapin natin sa ating mga sarili yung pain, yung suffering na kagagawan natin mismo. Kaya nga tayo ginagay. Kaya nga sabi niya, itong authority na to is not for him para siya ay maging king because kahit wala tayo, he is king. Kahit wala tayo, hari yan. Kahit walang sumasamba sa kanya, Diyos yan. Mananatiling Diyos si Kristo. In-exercise yung authority niya dahil at alang-alang sa atin. Para siyang pastol na nangunguna sa mga tupa, at alam natin ang pastol, hindi niya pababayaan ang mga tupa, kaya kinakailangan niyang paluin ang mga tupa kapag yung mga tupa medyo lumilihis ng landas, kasi yung pupuntahan ng tupa, bangin. That's why he exercises authority. That's why, for us, kasi mahal niya tayo, hindi dahil gusto niya maging hari, hari na siya. Anong point? Bakit ko pa kayo sasaktan? Hari na ako. Hindi mawawala yung pagkahari nito. Hindi mawawala yung pagka-Diyos niya. Kahit wala tayo sa mundo, Diyos siya. Bago nalangin ang mundo, Diyos na siya. Bago magkaporma ang mundo, Diyos na siya. Ano pa kailangan niya sa atin? Para patunayan na magiging Diyos siya? Hindi. Para pamahalaanan niya tayo sa kabutihan niya. Yun yung nais niya. Kung bakit kinakailangan magpakumbaba ang bawat isa sa authority niya. Not because he wanted to be king, because he is already a king. Ang gusto niya, ikabubuti ng bawat isa. Simula nung tayo ay pinanganak, hanggang sa tayo ay kuhanin niya. Yun po ang nais ng Panginoon. Kaya anong sabi? Teach them to obey. Because obedience is a sign that you not only acknowledge Him, but you surrender yourself to Him. Anong sabi? Baptize them. Ano yung sabi ng baptism? Identifying you as a follower of Christ and then teaching you. Sabi, teach them to obey. Not just teach them to know. Obey. Masakit sa mga magulang, disiplinahin ang mga anak. Pero bakit nila dinidisiplina ang mga anak? Obey. Kailangan nyo sumunod. Ganon din sa ating ama. Sabi, teach them to obey. Sabi, baptize them in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Or baptize them in the name of Jesus. After you baptize them, teach them. Because a kingdom
Ang evidence na tayo ay kasama sa kingdom ng Lord is that we are transformed. Ano pa? Families follow Christ. Communities submit to Christ. Cities disciplined under Christ. Now, wag kayong magkakamali. Alam ko yung tema natin is advancing the kingdom of God since last year. Yung advancing ng kingdom of God will still happen. Okay, church, hindi nakadepende sa atin ang advancement ng kingdom of God. Kung hindi tayo gagalaw, the kingdom will still be advanced. Ang question na lang doon, included ba tayo sa pag-advance ng kingdom? So ano ibig sabihin? He can advance His kingdom. Yung privilege na binibigay sa atin, sa church na ito, sa bawat isa sa atin to be included dun sa pag-advance ng kingdom, biyaya yun. Ngayon, kung tayo ba yung magmamalaki na ayaw natin sa Kanya, ayaw natin sumunod sa Kanya, ayaw natin sundin kung ano yung gusto niya mangyari, hindi niya kawalan yun. But He keep on reminding us. Kinukuha niya yung attention mo by all means necessary. Bakit? Sa ikabubuti mo at ng pamilya mo. Kinukuha niya yung attention natin. Bakit? Kasi ayaw niya na may mapahamak at sasabihan siya balang araw pag tumayo sa harapan niya, lumahis ka sa harapan ko, hindi kita kilala. Darating yung araw na yun. Haharap tayo sa luklukan ng biyaya. At sasabihin natin, sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa karya ng langit. Sa araw na yun, sasabihin nila sa akin, Panginoon, nangaral ako sa pangalan mo, gumawa ako ng signs and wonders sa pangalan mo, nagganito ako sa pangalan mo. At sasabihin mo sa kanila, lumayas kayo sa aking harapan, hindi ko kayo nakikilala. See? Pero kung ako tatanungin nyo, kung bakit nag-extend yung buhay ng tao, kung bakit hanggang ngayon nandito tayo, who knows? Ako, sigurado ako, baka noon pa ako patay. Ha? Ilang beses na ako nalaglag. Ilang beses na, di ba? Ilang beses na tayo muntik mapahamak sa aksidente. Pero, bakit iniingatan ka ng Panginoon? Bakit hanggang ngayon, umidad ka ng 30, umidad ka ng 40? Is for this purpose. Bakit kaya na hinayaang tumanda? Bakit na hanggang ngayon, bagamat matitigas sa mga ulo natin, hinahayaan niya tayong mabuhay? Bakit hanggang ngayon, kahit kagabi, alam niya kung anong laman ang puso mo, hinayaan ka niya magising kaninang umaga. Under niya ng authority niya ang life and death. He can command death. He can command life. Sabi niya kanina, binasa ni Pastora. Bakit niya hinahayaan na mabuhay ka pa hanggang ngayon? Sa kabila na ayaw natin sa Kanya. Grace. Because of grace. Because binibigyan pa niya tayo ng opportunity na maintindihan mo na bawat segundo, minuto ng buhay mo is para magkaroon ka ng pagkakataon na magpasailalim sa Kanya. Dahil doon ka lang magsisimulang mabuhay kapag ikaw ay nasa Kanya. Kaya kahit mamatay ka, wala kang problema. To live in Christ, to die is gain. Death ay kapakinabangan. Anong ibig sabihin? Anong sabi ng Lord? Kinakailangan yung buto ng mustasa, pag nabubuhay siya ay mag-isa lamang. Kaya kinakailangan niya malaglag sa lupa at mamatay nang sa gayon siya ay mamunga. Ano ibig sabihin? Kung ikaw ay sa Kanya, yung kamatayan mo, maging yung kahuli-hulihan mong hininga, pagpapala yan sa iba. Na nung nabubuhay ka, dahil din sa iyo, marami nakakilala sa Panginoon mo. At nung mamatay ka, lalo nilang napatunayan na ikaw ay sa Panginoon. Huwag niyo sasabihin sa akin na como pastor, hindi makakaranas ng sakit. Makakaranas din po si Tatay Andrew ay namatay sa sakit. Pastor Andrew.
Marami akong pastor na kakilala na namatay sa sakit. Ano bang mas gusto niyo? Pugutan na lang tayo ng ulo? Kasi halos lahat ng apostol ng Diyos namatay ng malulupit noong 1st century. Yung isang apostol ng Lord, si Bartolomeo ba yun? Ay, Bartolomeo nga, si Nathaniel, binalatan ng buhay sa India. Yung iba, si Paul, pinugutan ng ulo sa Rome. O, hindi ko alam kung sino nauna sa kanila ni Peter na patayin sa Rome. Si Peter kasi, pinako ng pabaliktad yun eh. Sa Rome din. St. Peter's, St. Peter's Square. Yung sa nakatira ngayon si Pope, doon pinatay si Peter. Halos magkasabay lang yata sila ni Paul at ni Peter na pinatay. Wala. Si Paul kasi sa Rome din pinatay, pinugutan siya ng ulo. Yung iba naman, may mga batang ganyan, may mga sanggol na kasama, hindi po sila exempted, sila po ay pinakain sa leon. Unang panahon, Walang exempted. Basta ikaw ay mananampalataya, kahit yung mga sanggol mo, lahat kayo kapatay. Pero hindi nila tinalikuran yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Because, nagkakakuha tayo ng inspirasyon sa kanila. Yung kamatayan nila, nagbibigay sa atin ng paalaala. Tama ba? Sila nga nagawa nila eh. Tayo pa kaya? The only purpose of the Lord is tayong lahat makasama niya sa kanyang kahanan. That is the only purpose. Kung bakit kinakailangan that we surrender all our lives sa Kanya. Because ayaw niya ni isa man sa atin, lalo na yung mga nakaupo ngayon dito na mapahama. Hiniling ko po naman sa tayo bawat isa. Worship leader, please. Pangunahan mo ang pag-awit dahil ako po ay mananalangin. Habang tayo po yung maawit, tatawagin po si Tatay Marlon dito sa harap. Papanalangin po natin yung family. Alam natin, kahit naunawaan natin ang kamatayan, sakit pa rin. Hindi naman ibig sabihin na okay tayo, naiintindihan natin ang kamatayan, okay lang sa atin. Dahil nagmamahal tayo. Natural. Nagmamahal tayo, may kakita dyan sa akin. At yung ilang taon na sila kasagitan? Ilang taon na kayo? $40. Dito mo, nasa kalahati pa lang ako nun. 20 pa lang. Pero sila 40. It's very long. Alam natin na hindi talaga gano'n ka-bilis. Dahil, siyempre, mahal mo. And I'm sure, nagkasama sila ng mahabang panahon at yung bunga ng kanilang pagmamahalan. So, kahit man tayo, nandulungkot tayo, nasasaktan tayo, pero alam natin na ang comfort ng Lord will come to us. And even now, He is comforting us. Amen po. Naniniwala ba tayo? But we're not here para salungatin kung ano man yung kalooban ng Diyos. Pero, again, nandito tayo para sundin ang kalooban ng Diyos. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi tayo pwede magsumamo sa ating Panginoon. Amen po. Pwede tayong manalangin. Pwede tayong magsumamo. Binigyan niya tayo ng karapatan na manalangin. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan na makalapit. At higit sa lahat, binigyan niya tayo ng karapatan na banggitin ang kanyang pangalan. Sabi niya, hilingin ninyo anuman sa aking pangalan. Humingi kayo. Habang umaawit po ang ating worship team. Hiniling ko po na isentro pa rin natin ang ating mga puso sa pagsamba sa ating Diyos. Okay? Sambahin natin ang Panginoon. Kilalanin natin ang kanyang kapamahalaan sa ating buhay. Kilalanin natin ang kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Kilalanin natin na siya ang
tapat na Diyos sa bawat isa sa atin at tagapagligtas ng bawat isa.